Siya si Al Capone, siya ang pinakaunang superstar gangster ng Amerika. Sumikat siya dahil sa kanyang yaman, kapangyarihan at malawak na criminal empire sa Chicago. Pero ang tanong ay paano niya ito nagawa? Paano siya naging pinakakilalang gangster sa kasaysayan? Paano siya umangat sa tuktok? At ang pinakamahalaga, ano ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak? At yan ang ating aalamin. Noong unang bahagi ng 1920s, may kakaibang nangyayari sa Chicago. Ipinagbawal ng United States ang paggawa at pagbebenta ng alak para inumin. Ang panahong ito ay tinawag na prohibition. Ang layunin ng government dito ay mabawasan ng problema na dulot ng pag-inom, tulad ng away, gulo at iba pa. Pero sa halip na mawala ang alak, lumaki ang iligal na negosyo nito. Maraming tao ang gusto pa ring uminom, kaya nagsimulang kumita ng malaki ang mga gang na kayang gumawa, magpuslit at magbenta ng alak ng palihim. Sa Chicago, isa sa mga grupong mabilis na nakinabang dito ay ang organisasyon ni Johnny Torrio, isang kilalang gangster na may negosyo rin ng sugal at iba pang iligal na gawain. Kasabay nito, dumating sa Chicago ang isang batang gangster mula New York na si Alphonse Capone o mas kilala bilang Al Capone. Naging mentor niya si Johnny Torrio at ito ang nagturo sa kanya kung paano patakbuhin ang kanilang iligal na negosyo. Pero sa kalaunan, masisikat pa si Al Capone kaysa sa kanya. At heto na nga ang nangyari. Bata pa lamang si Capone nang mapasama siya sa mga street gang sa New York at doon niya nakilala si Johnny Torrio. Nakita ni Torrio ang kakayahan ni Capone sa pakikitungo sa tao, negosyo at pagpapatakbo ng iligal na operasyon. Kaya naman nang lumipat si Capone sa Chicago, unti-unti siyang binigyan ni Torrio ng mas malaking responsibilidad. Malaking pagkakataon ng prohibition o ang pagbabawal ng government sa paggawa at pagbebenta ng alak para lalo pang kumita ang grupo ni na Johnny Torrio at Al Capone. Kapag kasi illegal na ang alak, mas mataas na ang presyong kayang bayaran ng mga customer. At dito, gumamit ang mga gang ng trucks, warehouses at lihim na supply routes para maihatid ang beer at liquor sa mga illegal na bar na tinatawag na speakeasy. Sa isang malaking lungsod tulad ng Chicago, napakaraming customer. At habang mas mahigpit ang batas sa alak, ay mas lumalaki rin ang perang umiikot sa black market. Pero hindi sapat na magkaroon lamang ng supply ng alak. Kailangan ding protektahan ng isang gang ang kanyang teritoryo laban sa pulis at sa ibang gang. Dito naging mahalaga ang corruption. May mga police officer at government official na nasusuhulan, habang ang ibang tao naman ay tinatakot. Unti-unting natutunan ni Capone na ang tunay na kontrol sa isang lugar ay hindi lamang nakukuha sa baril, kundi nakukuha rin ito sa pera, connections at political influence. Isa sa pinakamahalagang lugar para sa grupo ni Capone ang Cicero, isang bayan na katabi ng Chicago. Noong 1924, naging marahas ang local election sa Cicero habang sinusubukan ng organisasyon ni Capone na mapanatili ang mga politician na pabor sa kanilang negosyo. Si Joseph Clenha ang naging mayor. Sa mga sumunod na kwento tungkol sa panahong ito, sinasabing naging napakalakas ng impluensya ni Capone sa local government ng Cicero. May kilalang kwento rin na minsang hindi sinunod ng mayor ang gusto ni Capone. Dahil dito, pinahiya umano siya ni Capone sa harap mismo ng City Hall. Ipinakita nito kung gaano talaga kalakas ang impluensya ni Capone sa lugar noong panahong yun. Sa kabila nito, habang lumalakas ang grupo, lumalakas din ang kanilang mga kalaban. Maraming gang sa Chicago ang gustong kontrolin ng parehong negosyo at teritoryo. Dahil napakalaki ng perang kinikita sa iligal na alak, ang simpleng business competition ay madalas nauuwi sa barilan at paghihiganti. Isa sa pinakamalaking kalaban ng grupo ni Torrio at Capone ang Northside Gang. Kabilang sa mga prominenteng miyembro nito si George Bugs Moran. Noong January 1925, isang malaking pagbabago ang nangyari. Ilang beses siyang binaril at muntik ng mamatay. Nakaligtas si Torrio pero malinaw na sa kanya na maaari siyang mapatay anumang oras kung magpapatuloy pa siya sa ganitong buhay. Pagkatapos niyang gumaling, umatras na si Torrio sa direktang pamumuno sa kanyang operasyon. Ang lalaking pinili niyang humawak sa malaking criminal organization na kanyang binuo ay ang dating batang matagal na niyang sinasanay at siya si Al Capone. Noong 1925, nasa 20s pa lang si Al Capone nang siya na ang naging boss ng grupo na kalaunan ay nakilala bilang Chicago Outfit. Sa katunayan ay hindi maliit na negosyo ang napunta sa kanyang kamay. May network ito ng ilegal na alak, sugal at iba pang pinagkakakitaan. Pero ibang klase ng leader si Capone. Mas agresibo siya at mas handang gumamit ng dahas kapag may humaharang sa kanyang negosyo. Kasabay nito, marunong din siyang gumamit ng pera at connections. Sinusuhulan niya ang ilang opisyal, tinatakot ang mga kalaban at pinoprotektahan niya ang mga lugar na mahalaga sa kanyang operasyon. Dahil dito, mabilis na lumawak ang kanyang impluensya.
Sa loob lamang ng ilang taon, ang dating batang gangster mula New York ay naging isa sa pinakamakapangyarihang crime bosses sa Chicago. Pero habang mas lumalaki ang kanyang pera at kapangyarihan, mas dumarami rin ang gustong pabagsakin siya. At habang lumalawak pa ang kapangyarihan ni Al Capone sa Chicago, may ibang uri naman na ng gangster na unti-unting umaangat sa New York. At isa sa kanila si Charles Lucky Luciano. Pareho silang kumikita sa mga ilegal na negosyo noong prohibisyon. Pero magkaiba ang paraan nila ng pagpapatakbo ng kanilang mga gang. Si Capone kasi ay kilala sa pagiging lantad sa publiko, habang si Luciano naman ay mas gustong makipag-ugnayan sa ibang gang at umiwas sa mga away na makakasira sa kanilang negosyo. Sa mga sumunod na taon, magiging mahalaga ang ganitong paraan ni Luciano sa pagbuo ng mas organisadong sistema ng mafia sa New York. At dahil nga madalas makipag-ugnayan si Luciano sa ibang gang, ay malaki rin ang naging impluensya niya sa New York gangster at sa businessman na si Arnold Rothstein. Si Rothstein din ang naging mentor at nagtuturo sa mga batang gangster kung paano gawing malaking negosyo ang kanilang mga ilegal na gawain. Sa halip na puro away sa kalye ang ginagawa ng mga gangster, ay minulat niya ito sa mga masasamang gawain dahil nga mas mahalaga sa kanya ang pera, connections at maayos na operasyon. At dito nakipagnegosyo si Luciano kay Rothstein noong panahon ng Prohibition at natuto siyang makipagtrabaho sa mga gangster mula sa iba't ibang grupo. Sa Chicago, mas mahirap gawin ang ganitong klase ng cooperation. Patuloy kasi ang labanan para sa teritoryo at ilegal na alak. Sa kabila nito, isa sa pinakamalaking kalaban ni Capone ang North Side Gang, isang malakas na gang din ito sa hilagang bahagi ng Chicago. Kabilang sa mga leader nito sina Earl Jaime Weiss at George Bugs Moran. Matagal nang magkalaban ang grupo nila at ang gang ni Capone. Ang problema ay hindi lamang simpleng gahlit ang alitan ng dalawang grupo. Pareho silang gustong protektahan ng kanilang customers, supply ng alak at mga lugar kung saan sila kumikita. Kapag may isang gang na pumasok sa teritoryo ng kalaban, maari itong humantong sa pagnanakaw ng shipment, pag-atake sa mga tauhan at paghihiganti. Dahil dito, lalong naging marahas ang tinatawag na Chicago Beer Wars noong kalagitnaan ng 1920s. Habang tumitindi ang gulo, lalo ring naging kilala si Capone sa publiko. Hindi siya katulad ng isang boss na gustong manatiling halos walang nakakakilala sa kanya. Mahilig siyang magsuot ng mamahaling damit, pumunta sa restaurants at nightclubs, at makipag-usap sa reporters. Unti-unting naging kilalang pangalan si Capone kahit sa mga taong walang kinalaman sa criminal world. Ang kanyang pagiging visible ay nakatulong para mabuo ang kanyang image bilang isang makapangyarihang gangster, pero may kapalit din ito. Mas maraming reporters, police at government officials ang nagsimulang tumingin sa kanyang mga ginagawa. Para sa ibang gangsters, delikado ang sobrang publicity dahil mas napapansin sila ng police at government. Nakita ni Luciano na mas mabuting iwasan ang gulo dahil nakakasira ito sa negosyo. Kaya noong 1931 tumulong siya sa pagbuo ng komisyon, isang grupo ng mga mafia boss na nag-uusap para ayusin ang problema at maiwasan ang malaking labanan. Pero noong 1926, magulo pa rin ang Chicago dahil patuloy ang labanan ng mga gang. Noong September 20, 1926, nasa Hawthorne Hotel sa Cicero si Capone. Isa ito sa mga lugar na ginagamit niyang headquarters at regular siyang nakikita roon. Alam din ng kanyang mga kalaban kung saan siya matatagpuan. Nang araw na yon, dumating ang isang grupo ng mga sasakyan na may mga armadong miyembro ng Northside Gang. Biglang pinagbabaril ng mga armadong lalaki ang hotel at ang paligid nito gamit ang machine guns at shotguns. Napakaraming bala ang pinakawalan sa loob lamang ng maikling oras. Ayon sa mga historical account, maaring umabot sa mahigit 1,000 rounds ang ginamit sa atake. Sa kabila ng dami ng bala, hindi tinamaan si Capone. May ilang nasaktan pero walang namatay sa mismong atake. Malaking babala iyon para kay Capone. Kahit gaano kalaki ang pera niya, kahit gaano karami ang tauhan niya, at kahit gaano kalakas ang kanyang impluensya sa Cicero, kaya pa rin siyang abutin ng kanyang mga kalaban. Pagkatapos ng atake, mas naging malinaw na hindi matatapos ng simple ang laban ng Chicago Outfit at Northside Gang. Bawat atake ay nagbubukas ng panibagong paghihiganti at habang nagpapatuloy ang ganitong siklo, mas maraming tao ang nasasangkot. Mas tumitindi rin ang atensyon ng media at ng gobyerno. Sa puntong ito, hindi na lamang pera mula sa ilegal na alak ang nakataya. Ang malaking tanong ngayon ay kung sino ang magiging pinakamalakas na gangster sa Chicago. At ang paglalaban para dito ay hahantong sa isa sa pinakakilalang gang killings sa kasaysayan ng Amerika.
Pagsapit ng 1929, umabot na sa pinakamapanganib na punto ang paglalaban ng mga gang sa Chicago. Ang problema ni Al Capone ay nananatiling malakas ang North Side Gang ni Bugs Moran. At hanggat may malaking kalabang grupo sa lungsod, hindi magiging ganap ang kontrol ng Chicago outfit sa ilegal na negosyo. Kaya ito ang nangyari. Noong umaga ng February 14, 1929, 7 lalaki na konektado sa gang ni Moran ang nagtipon sa isang garage sa North Clark Street sa Chicago. Maya-maya may mga armadong lalaki na dumating. Ang ilan sa kanila ay nakasuot na parang mga police officer. Pinaharap nila sa pader ang 7 lalaki na parang isang normal na police raid lang ang nangyayari. Pagkatapos bigla silang binaril. Lahat ng 7 ay pumanaw. Ang pangyayaring ito ang nakilala bilang St. Valentine's Day Massacre. Ang pangunahing target na si Bugs Moran ay hindi kasama sa 7 biktima. Hindi siya agad nakapunta sa garage kaya hindi na siya pumasok. Dahil dito nakaligtas ang isa sa pinakamalaking kalaban ni Capone. Malawak na pinaghinalaan noon na ang Chicago outfit ni Capone ang nasa likod ng massacre. Pero walang sapat na ebidensya para kasuhan si Capone sa mga pagpatay. Nasa Florida rin siya nang mangyari ang massacre. Kaya kahit agad na konektado ang pangalan niya sa insidente, hindi siya nahatulan para rito. Pero may malaking epekto ang nangyari kahit hindi direktang nakulong si Capone dahil sa massacre. Kumalat sa buong Amerika ang balita tungkol sa 7 lalaking pinatay sa isang garage. Mas naging malinaw sa publiko kung gaano na talaga kalala ang gang violence sa Chicago. Kasabay nito, lalo pang nakilala si Capone bilang mukha ng organized crime sa Amerika. Samantala, humina naman ang grupo ni Bugs Moran matapos mawala ng mahahalagang tauhan sa massacre. Nawalan siya ng mga importanteng tao sa kanyang organisasyon. Dahil dito lalo pang lumakas ang posisyon ng Chicago outfit kahit hindi tuluyang nawala si Moran bilang kalaban. Pero may isa pang naging epekto ang massacre. Para sa ibang crime bosses, ang sobrang lantad na karahasan ay masama para sa negosyo. Kapag sunod-sunod ang pagpatay at laging nasa headlines ang organized crime, mas napipilitang kumilos ang police at federal government. Kaya noong Mayo 1929 nagtipon sa Atlantic City, New Jersey ang ilang kilalang gangsters para pag-usapan kung paano mababawasan ang gulo at pagpatay sa pagitan ng mga gang. Hindi malinaw ang kumpletong listahan ng mga dumalo at hindi rin tiyak ang lahat ng eksaktong napag-usapan sa meeting. Pero ipinapakita ng historical records na kabilang sa pangunahing problema noon ang gang violence, territorial disputes at lumalaking pressure mula sa authorities. Kasama rin si Capone sa mga gangsters na nasa Atlantic City noong panahong iyon. Ang layunin ay simple. Kailangang bawasan ng walang katapusan putukan. Mas malaking pera ang maaring kitain kung kayang magkasundo ang iba't ibang criminal groups tungkol sa kanilang teritoryo at negosyo kaysa patuloy na maglaban. Para sa ibang gangsters, naging babala ang nangyari sa Chicago. Nakita nila na kapag masyadong magulo at marahas ang kanilang operasyon, mas mabilis silang mapapansin ng police at government. Noong March 1929, pinatawag si Capone para humarap sa isang federal grand jury sa Chicago. Sinabi ng kanyang mga abogado na hindi siya makakapunta dahil may sakit siya. Pero nang mag-imbestiga ang federal agents, nalaman nilang nakakapaglakbay naman si Capone kahit sinasabi na may sakit ito para bumiyahe. Dahil dito nagkaroon siya ng contempt of court case. Noong May 1929, pumunta si Capone sa Philadelphia. Doon siya at ang kanyang bodyguard ay nahuling may dalang mga nakatagong baril at nasentensyahan ng 1 taon sa kulungan. Habang nakakulong si Capone, patuloy naman ang federal government sa paghahanap ng mas mabigat na kasong maaaring gamitin laban sa kanya. Mahirap patunayan na si Capone mismo ang responsable sa mga pagpatay, massacre at iba pang criminal activities na iniuugnay sa kanyang grupo. Kaya ibang paraan ang ginamit ng government para habulin siya. Sinimulan ng US Treasury Department na tutukan ang kanyang malaking kita, financial records at mga buwis na hindi niya nabayaran. Sa madaling salita, talagang idinidiin na ng federal government si Capone at naghahanap sila ng kasong may sapat na ebidensya para tuluyan siyang maipakulong ng mas matagal. Sa loob ng maraming taon, nakaligtas si Capone sa gang wars, assassination attempts at mga akusasyon ng murder. Pero sa huli, ang pinakamalaking panganib sa kanyang kapangyarihan ay hindi pala manggagaling sa isang kalabang gangster. Manggagaling ito sa federal government at sa perang kinita niya mula sa kanyang criminal empire. Habang tumitindi ang pressure kay Al Capone, pansamantala siyang nawala sa Chicago dahil nakakulong siya sa Philadelphia. Pagkalaya ni Capone at pagbalik niya sa Chicago, mas mahigpit na siyang binabantayan ng federal government. Isa sa mga agent na humabol sa kanyang illegal na negosyo ay si Eliot Ness. Bumuo si Ness ng maliit na grupo ng agents na nakilala kalaunan bilang The Untouchables dahil sa reputasyon nilang hindi nagpapasuhol.
Ang trabaho nila ay hanapin at sirain ang mga illegal brewery at iba pang operasyon ng alak na konektado sa organisasyon ni Capone. Gumamit ng grupo ng surveillance, raids at iba pang paraan para makakuha ng ebidensya laban sa bootlegging network. Sa paglipas ng panahon, malaking pinsala ang ginawa ng grupo ni Ness sa illegal liquor operations ni Capone at nakatulong ang kanilang investigasyon sa libo-libong alegasyon ng paglabag sa prohibition laws. Pero habang abala si Ness sa illegal na alak, may isa pang federal investigation na mas mapanganib para kay Capone. Sina Elmer Eyre at Frank Wilson at iba pang investigators na tumitingin sa financial records ni Capone ay naghahanap ng paraan para patunayang kumikita siya ng malaki pero hindi nagbabayad ng tamang income tax. Mahirap ang trabaho dahil hindi karaniwang inilalagay ni Capone ang malalaking property at negosyo sa sarili niyang pangalan. Pero nakahanap ang investigators ng financial records na nag-uugnay sa kanya sa kita mula sa gambling at iba pang illegal na negosyo. Ang ganitong ebidensya ang naging mahalagang pundasyon ng tax case laban sa kanya. Habang lumalapit ang government, sinusubukan naman ni Capone na ayusin ang kanyang image sa publiko. Noong panahon ng Great Depression, milyon-milyong Americans ang nawalan ng trabaho at maraming pamilya ang nahirapang bumili ng pagkain. Pinunduhan ni Capone ang soup kitchen sa Chicago na nagbibigay ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Malaking publicity din ang nakuha niya rito. Para sa ilang residente, nakikita nila ang isang lalaking tumutulong sa mahihirap. Pero kasabay nito, patuloy siyang inuugnay ng authorities sa isang malaking criminal organization na kumikita mula sa illegal na negosyo. Hindi napigilan ng magandang publicity ang tax investigation. Noong 1931, kinasuhan si Capone ng federal government ng maraming bilang ng income tax evasion. Ang pangunahing punto ng kaso ay simple. Malaki ang kanyang kinikita pero hindi niya ito maayos na idineklara at hindi niya binayaran ng buwis na hinihingi ng batas. Ipinakita ng prosecutors ang kanyang malaking paggastos at iba pang ebidensya para patunayang mayroon siyang napakalaking income kahit wala siyang normal na trabaho o legal na negosyo na kayang ipaliwanag ang lahat ng perang iyon. Naniniwala pa rin si Capone na kaya niyang malampasan ang kaso. Sinubukan muna ng kanyang legal team na magkaroon ng plea agreement pero hindi pumayag ang judge na basta sundin ang inaasahang mas magaan na parusa. Kaya itinuloy ang trial. May impormasyon ding nakarating sa judge na sinusubukang impluwensyahan ang mga jury. Bilang sagot, pinalitan ng judge ang jury panel bago magsimula ang mahalagang bahagi ng trial. Ang strategy na matagal nang gumagana sa mundo ni Capone Pera, connections at intimidation ay hindi na naging sapat para kontrolin ang resulta. Noong Oktubre 17, 1931, hinatulan si Capone na guilty sa 5 counts na may kaugnayan sa kanyang federal income taxes. 3 rito ay felony at 2 ay misdemeanor. Pagkaraan nito, sinintensyahan siya ng 11 years sa federal prison at pinagbabayad ng malaking halaga sa fines, court costs at mga buwis na hindi niya nabayaran. Isa yun sa pinakamabigat na tax sentences noong panahong yun. Dito tuluyang nagbago ang buhay ni Al Capone. Hindi siya naipakulong dahil sa St. Valentine's Day Massacre. Hindi rin dahil sa maraming gang killings na matagal nang iniuugnay sa kanyang organization. Ang kasong tuluyang nagpabagsak sa kanya ay tungkol sa pera at buwis. Sa loob ng maraming taon, nagawa niyang protektahan ang kanyang sarili laban sa maraming local investigations sa tulong ng takot, corruption at connections. Pero nang sabay na kumilos ang iba't ibang bahagi ng federal government, mas mahirap ng pamunuan ni Capone ang sistema. Noong 1932, nagsimula siyang magsilbi ng kanyang mahabang sentence sa federal prison sa Atlanta. Hindi na siya ang makapangyarihang boss na malayang nakikita sa restaurants at hotels ng Chicago. Isa na siyang federal prisoner. Pero kahit nasa kulungan na si Capone, hindi ibig sabihin na nawala na rin ang organized crime sa Amerika. Habang nakatutok ang malaking bahagi ng publiko at media sa pagbagsak ng pinakakilala na gangster ng Chicago, may ibang mob leaders na mas tahimik na binabago ang paraan ng pagpapatakbo ng kanilang mga organization. At isa sa pinakamahalagang tao sa pagbabagong iyon ay si Lucky Luciano. Habang nakakulong si Al Capone, isang malaking pagbabago naman ang nangyayari sa organized crime sa New York. Ang mga gangster na nakakita sa nangyari kay Capone ay may malinaw na aral. Kapag masyadong sikat ang isang crime boss at palaging laman ng balita ang kanyang mga masasamang gawain, mas mabilis siyang magiging target ng government. Isa sa mga taong lumihis sa ganitong paraan ay si Lucky Luciano. Noong 1931, nasa gitna ng malaking gang war sa New York si Luciano. Naglalaban noon ang 2 makapangyarihang mafia bosses na sina Joe Maseria at Salvatore Maranzano. Sa halip na hayaan itong magpatuloy ng matagal, tumulong si Luciano sa pagpapatumba sa sarili niyang boss na si Maseria.
Makalipas lamang ang ilang buwan, pinatay rin si Maranzano ng mga lalaking konektado kay Luciano. Sa pagkawala ng dalawang matandang boss, nabuksan ang daan para sa bagong sistema ng mafia sa New York. Sa halip na magkaroon ng isang tao na tinatawag na boss of bosses, tumulong si Luciano sa pagbuo ng komisyon. Para itong council ng pinakamalalaking mafia families na ginagamit para pag-usapan ang mahahalagang problema, negosyo at mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga grupo. Hindi ibig sabihin na nawala ang mga marahas na gawain, pero naging mas organisado ang paraan ng pakikipagtrabaho ng mga crime families. Ang sistemang ito ay malaking bahagi ng pagbuo ng mas modernong American Mafia. Samantala, patuloy namang bumabagsak ang dating kapangyarihan ni Capone. Noong 1934, inilipat siya sa Alcatraz, ang bagong federal prison na nasa isang maliit na isla sa San Francisco Bay. Ang lugar ay ginawa para sa mga preso na mahirap kontrolin sa ibang kulungan. Dahil napapalibutan ito ng malamig na tubig at mahigpit ang seguridad, napakahirap tumakas. Sa Chicago, sanay si Capone na mayroon siyang pera, tauhan at connections. Sa Alcatraz, halos wala ng halaga ang dating posisyon niya. Isa na lamang siyang preso na kailangang sumunod sa mahigpit na rules ng kulungan. Habang lumilipas ang panahon, lalo ring humina ang kanyang kalusugan. Matagal nang may syphilis si Capone, isang infeksyon na maaring makasira sa katawan kapag hindi nagamot. Umabot ang sakit sa kanyang nervous system at utak at nagdulot ng seryosong problema sa kanyang mental at physical condition. Hindi rin dapat isipin na ang sakit na ito ang simpleng dahilan ng lahat ng masasamang gawain niya noong mas bata siya. Matagal nang kilala si Capone sa criminal activity bago naging malala ang epekto ng sakit sa kanyang utak. Pagsapit ng huling bahagi ng kanyang prison sentence, malinaw na malaki na ang naging pinsala nito sa kanyang kalusugan. Noong November 16, 1939, pinalaya si Capone matapos magsilbi ng mahigit 7 years sa kulungan. Pagkatapos niyang lumabas, dinala siya sa isang hospital sa Baltimore para gamutin bago siya bumalik sa kanyang bahay sa Florida. Wala na rin siyang kakayahang bumalik sa dating pamumuno sa Chicago outfit. Ang criminal organization na minsan niyang pinamunuan ay nagpatuloy kahit wala siya. Habang si Capone naman ay namuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya sa Palm Island malapit sa Miami. Sa mga sumunod na taon, lalo pang humina ang kanyang isip at katawan. Samantala, patuloy na lumalaki ang organized crime sa Amerika sa mas tahimik at mas organisadong paraan. Maging si Lucky Luciano ay nakulong din kalaunan sa New York pero nanatili siyang mahalagang pangalan sa mafia. Noong 1946, pinalaya si Luciano mula sa prison kapalit ng deportation pabalik sa Italy. Ilang buwan pagkatapos nito, lihim siyang nakarating sa Havana, Cuba. Doon ginanap noong December 1946 ang isang malaking meeting na pinuntahan ng mahigit 20 mob figures mula sa iba't ibang bahagi ng United States. Ipinakita ng Havana Conference na kahit matagal nang wala si Capone sa eksena, malawak at organisado pa rin ang criminal network na nabuo noong panahon ng prohibisyon. Sa Florida, malapit na rin sa katapusan ang buhay ni Al Capone. Noong January 1947, nagkaroon siya ng stroke at pagkatapos ay nagkaroon ng pneumonia. Noong January 25, 1947, namatay si Capone sa edad na 48. Ang kanyang pagkamatay ay hindi nagtapos sa organized crime sa Amerika. Sa katunayan, ang Chicago outfit ay nagpatuloy kahit wala siya at ang mafia system na nabuo sa New York ay nagpatuloy rin sa mga sumunod na dekada. Pero malaking pagbabago ang iniwan ng panahon ni Capone. Ipinakita ng kanyang kwento kung gaano kalaking kapangyarihan ang maaaring makuha ng organized crime kapag pinagsama ang iligal na negosyo, corruption at takot. Kasabay nito, ipinakita rin ng kanyang pagbagsak ang panganib ng sobrang pagiging lantad. Habang gustong makita at makilala ni Capone ang kanyang pangalan sa buong Amerika, ang publicity ding iyon ang tumulong para maging simbolo siya ng problemang gustong alisin ng federal government. Ang mga sumunod na mafia bosses ay mas madalas pumili ng tahimik na paraan. Hindi nila kailangang maging pinakamalaking celebrity sa lungsod. Mas mahalaga para sa kanila na patuloy na kumita ng hindi masyadong napapansin. Kaya ang pinakamalaking epekto ni Al Capone sa kasaysayan ng organized crime ay hindi dahil siya ang gumawa ng American Mafia. Umiiral na ang mga criminal organization bago pa siya naging makapangyarihan. At ibang mga tao tulad ni Lucky Luciano ang mas direktang tumulong sa pagbuo ng komisyon at mas organisadong mafia system. Ang naiwan ni Capone ay isang malinaw na halimbawa ng kung ano ang maaring mangyari kapag ang isang crime boss ay naging masyadong makapangyarihan, masyadong mapanganib, at higit sa lahat masyadong sikat.
Sa loob lamang ng ilang taon, umakyat siya mula sa isang batang gangster tungo sa isa sa pinakakilalang crime bosses sa Amerika. Pero sa huli, hindi isang karibal na gangster ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Ang sistemang matagal niyang nilalabanan at sinusubukang kontrolin ang siyang nakahanap ng paraan para ikulong siya. At kahit matagal nang nawala ang kanyang criminal empire, nanatili ang pangalang Al Capone bilang isa sa pinakakilalang simbolo ng panahon ng prohibition at organized crime sa kasaysayan ng United States.